Ang saya rito! Sigaw ni Stella sa ka-video call na kaibigan niya. Hindi ka pa ba lasing? Tanong naman ni Maine. Ha? Ano yon? Hindi kita marinig. Malakas ang music dito sa bar ng resort. Bakit kasi hindi ka sumama? Sabi ni Stella habang itinatayo ang kanyang cellphone sa bar counter. Tapos lumayo siya ng konti at pinakita sa kanyang kaibigan na marahan siyang sumasayaw at umiinom. Natawa naman si Maine. Stella, hinay-hinay lang sa pag-inom ha? Huwag kang magsalita dyan dahil hindi naman kita maririnig. Natatawang sinabi ni Stella bago niya nilagok ang kalahating basong alak. Cheers! Sa last na paglalasing ko, bago ako pumasok sa pinakauna kong trabaho. Kita sa screen ng cellphone ni Stella na napailing na lamang si Maine. O siya, bye na, stay bored and boring like you. Biro ni Stella sa kanyang kaibigan bilang paalam bago niya pinatay ang kanyang cellphone. Pa-order pa na isang mojito? Sabi niya sa bartender pagkatapos niyang ilapag ang empty glass niya sa bar counter. How's your night so far, ma'am? Nakangiting tanong ng bartender habang hinahanda ang kanyang in-order na alak. Hindi naman halatang na-enjoy ko, di ba? This place is great. Natutuwa ako marinig yan, ma'am. Heto na po ang drink nyo. Enjoy the rest of the night. Oo, no? Sa maniwala ka't sa hindi, i-enjoyin ko talaga to ng sobra. The night is still young, so let's party! Nakangiting sabi niya habang naglalakad patalikod. Nakangiti ang bartender ngunit namilog ang mga mata nito at sinubukan nitong ituro ang lalaki sa likuran ni Stella. Ngunit hindi nakuha ng babae ang kanyang sinesenyas at tumama ang likuran nito sa katawan ng isang lalaki. Oh my God! Napasinghap at napako si Stella sa kanyang kinatatayuan nang mabuhos sa kanya ang hawak niyang mojito. I'm so sorry. Hindi ko napansin at di ako nakatingin sa dinadaanan ko. Pagpapaumanhin ng lalaki na may pangalang Elijah. Napabaling si Stella sa lalaki at sa sobrang tangkad ni Elijah, napatingala ng konti ang babae at bumungad sa kanyang isang gwapong pagmumuka. Napakurap si Elijah nang makita ang basang white dress ng babae. Kumakapit pa ito sa hugis ng katawan ng babae at bumabakat ang pulang panloob nito. Sorry. Sorry for ruining your dress. Paghingi nito ng paumanhin at dali-dali niyang hinubad ang kanyang suit jacket. Napatingin si Stella sa kanyang basang damit bagong initian si Elijah. Okay lang. Aalisin ko rin naman to eh. Bakit hindi pa ngayon? Sa harapan ng lalaki, hinubad ni Stella ang kanyang dress at tanging ang pulang two-piece swimsuit ang kanyang suot na lamang. Anong ginagawa mo? Tanong ni Elijah at nagmamadali niyang tinakpan ang katawan ng babae gamit ang kanyang suit jacket. Natawa si Stella sa pagka-gentleman na aksyon ng lalaki habang hindi niya pinapansin ang bumibilis na tibok ng kanyang puso. Ano ka ba? Look around! Resort to! Ikaw lang ata naka-formal suit sa lugar na to. I'm aware, pero ikaw lang ang nagkubad at nakatupis dito sa bar. Alangan namang isuot ko yan hanggang mamaya. Baka lumagkit pa ako dahil sa mojito. At saka huhubarin ko rin naman mamaya yan para mag-swimming. Nandyan lang kaya ang pool sa labas, just so you know. Mamaya pa yon. I'm sure na may extra kang damit. Ba't di ka nalang magpalit? Tinatamad ako pumunta sa room ko eh. Kumunot ang noon ni Elijah dahil sa kanyang narinig. Habang si Stella naman, natatawa sa reaksyon ng lalaki. Huwag mo na nga istresin ang sarili mo. It's fine. Besides, binalutan mo naman ako ng jacket mo. Napalunok ang lalaki na makita niyang sinusuot ng maayos ni Stella ang kanyang jacket. Sigurado ka ba na okay lang? Nasira ko yung damit mo. Napangiti naman si Stella. You're really that sorry? Tumango naman ang binata. Anong pwede kong gawin? Magkano ba yan? Bayaran ko na lang. Nilapitan at tinignan sa mata ni Stella ang lalaki. Hindi masasagot ng pera ang lahat. How about
Samahan mo na lang ako ngayong gabi. Ha? Makikipag-meet ako sa kaibigan ko. Napatigil si Elijah sa pagsasalita nang makita niya ang kanyang kaibigan na si Zack na may malapad na ngiti. Kumaway pa ang lalaki sa kanyang gawi bago tumalikod at umalis. Nasaan? Nakangiti at pabirong tanong ni Stella nang masaksihan niya ang pag-alis ng kaibigan ni Elijah. Nakita mo naman na, iniwan ako. Do you really want my company? Lumapad ang ngiti ni Stella habang siya'y tumatango. Pagkatapos, hinila niya si Elijah papunta sa gitna ng grupo ng mga taong sumasayaw. Let's dance! Hindi ako marunong. Hindi mo pa naranasang sumayaw sa bar? Umiling si Elijah. Well now, is the time. So feel the rhythm. Sinubukan ni Stella na i-guide si Elijah sa pagsasayaw habang nakikihalubilo sila sa mga taong sumasayaw din. Ano, masaya di ba? Umiling naman si Elijah. I'm not drunk enough to do this. Natawa si Stella. But look, you're dancing. Marahang napailing na lang si Elijah habang nakatingin sa masayang babaeng nasa kanyang harapan. Doon pa lamang niya naranasan na mag-blur ang kapaligiran at nasa babae lamang ang kanyang focus. Hindi alam ni Elijah kung bakit sinamahan niya buong gabi si Stella. Lingid sa kanyang kaalaman, he was captivated by the charm of the carefree lady. Buong gabi sila sumayaw, uminom, at nag-swimming pa sa pool na nasa labas ng bar. Hindi ka ba nilalamig? Hindi naman. Bakit? Nilalamig ka na, no? Biro ni Stella sa kanya. Umiling si Elijah. Hindi Hindi mapapansin ni Stella ang mahinang panginginig ng bibig ng lalaki kung hindi siya nakatitig sa mukha ni Elijah. Men and their pride. Bulong ni Stella sa sarili habang umiirap. Pagkatapos, ay umahon siya mula sa pool. Ano yon? Tanong ni Elijah bago niya sundan ng babae. Napasinghap na lamang siya nang humangin ng medyo malakas. Napakalaking katawan, ginawi naman. Bulalas ni Stella habang binabalutan niya si Elijah ng sariling suit jacket nito. Oh, isuot mo to. Dagdag pa niya at inabot ang pants ni Elijah. Bakit? Porke ba't malaki ang katawan, hindi na po pwedeng ginawin? Ang lamig kaya? Sabi ni Elijah habang sinusuot ang kanyang pants. Napangiti na lamang si Stella habang umiiling. Anong iningiti-ngiti mo dyan? Di inamin mo rin lang naman na nilalamig ka. May dala ka bang pamalit na damit? Napatigil ang lalaki. Wala. Bakit ka nag-swimming? Nakapamewang na tanong ni Stella dito. Tanong mo muna kung sinong nagyaya. Ba't ka naman pumayag? Stop it. Ibubuko na lamang ang presidential suite ng resort. Sigurado ako na may bathrobe naman sila doon. Tumaas ang kilay ni Stella. Bathrobe lang ang habol mo? Bakit presidential suite pa ang gusto mong i-book? You're wasting money. Mabuti pa't sumama ka na lang sa akin. I'm sure may extra na bathrobe dun sa room ko. Paano ko malalaman kung meron ka palang masamang balak sa akin? Tinignan ni Stella si Elijah mula ulo hanggang paa. Excuse me? Kung ayaw mo, di wag. I-book mo na lang yung presidential suite para sa isang bathrobe. Naiiling na sabi niya bago pinindot ang button ng magsasarado ng elevator. Bigla na lamang hinarang ni Elijah ang kanyang braso dahil parang nararamdaman niya na ayaw niya munang mawalay sa babae. Kaya't mabilisan siyang nagdesisyon. Okay, sasama na ako. Ayun, sasama din naman pala. Maya-maya, nakaupo silang dalawa sa tapat ng floor ceiling to window habang pinapanood nila ang mga city lights at umiinom ng wine. Hindi pa rin ako makapaniwala na sinamahan mo talaga ako ngayong gabi. At nag-enjoy ako. First time ko yata maging komportable sa isang estranghero. Pagtatapat ni Stella. Ikukwento ko talaga to sa kaibigan ko. Napangiti si Elijah. Alam mo kung ano pang maganda ikwento sa kaibigan mo? Binalingan ni Stella ang lalaki dahil sa kuryosidad. Ano? Ang sabihin sa kaibigan mo
na CEO ako. Napatigil si Stella dahil hindi niya in-expect ang kanyang narinig bago siya natawa. Totoo ba yan? Oo nga. Okay. Muling natawa ang babae. Sasabihin ko rin sa kanya na sa sobrang yaman ng nakasama kong CEO, gusto nitong i-book ang presidential suite para lang sa isang bathrobe. Mahinang natawa rin si Elijah. Bakit feeling ko hindi ka naniniwala? Nagkibit balikat si Stella. Halos kaya matatanda ang mga CEO. At saka wala sa itsura mo, no? Sabi mo, halos. So, hindi lahat ay matatanda. Anong wala sa itsura? Kailan pa naging basihan yon? Sumukha kong ano? Let me see. Sabi ni Stella at nagkunwaring seryoso habang hinahawakan niya ang baba ni Elijah at pinagmamasdan ang mukha nito. Parang itsura ng mapapangasawa ko. Pabirong bulong niya. Dahil hindi inaasahan ni Elijah yon, napatigil siya. Pagkatapos ay nagtama ang kanilang mga paningin. Pinagmasdan ni Elijah ang mga mata ni Stella at nang mag-iwas siya ng tingin, ang mga mapupulang labi ni Stella ang bumungad sa kanya. Kaya't napatingin siyang muli sa mga mata ng babae. Isang mapaglarong ngiti ang umusbong sa labi ni Stella at marahan niyang inilapit ang kanyang muka sa lalaki. Nabigla si Elijah sa aksyon ng babae. Ngunit kaagad din siyang nakapag-react. Sabi ko na nga ba may bala ka masama sa akin? Nakangising bulong niya. Dahil napagtanto ni Stella na huling hirit niya na ito bago sumabak sa trabaho, naisipan niyang dampian ng halik sa labi ang binata. Pagkatapos, siya ay nagsalita habang may mapaglarong ngisi sa kanyang labi. May oras ka pa para tumakbo. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Elijah at siya'y napalunok dahil sa aksyong ginawa nito. Mahinang natawa si Stella. Seryoso ako, mister. You have few seconds to run. On the count of 3. Bigla na lamang naisipan ni Elijah na tapatan ko ano ang trip ng babae. Kaya't dinampian niya din ang halik si Stella sa labi nito. Nabigla ang dalagang ngunit unti-unti siyang napangiti. Hindi ka tatakbo? Hinaplos ni Elijah ang pisngi ng babae. Well, you have a few seconds to run to. Nakipagtitigan si Stella habang isang determinadong ekspresyon ang umukit sa kanyang muka. Hindi ka rin tatakbo? Nakangiting tanong ni Elijah habang nilalapit niya ang muka sa babae. Siniil na lamang ng halik ni Stella ang lalaki bilang sagot. Napasinghap si Elijah sa gulat, ngunit tinugunan niya rin ng madiing halik ang binigay ng babae sa kanya. Sa sandaling panahong yun, nakaramdam siya ng matinding pananabik. And that moment was the starting point of a passionate night between two strangers. Kinabukasan, hindi na hinintay ni Stella na magising si Elijah dahil naalala niya na Sunday. Sa tuwing linggo kasi, buo silang pamilya at sama-samang kumakain mula almusal hanggang hapunan. At dahil na rin merong kanya-kanyang ginagawa ang bawat miyembro ng kanilang pamilya, naisipan nila na ilaan ang isang araw sa isang linggong pagsasalo-salo. And it became a practice that they are used to do. Saan ka naman nanggaling, babae? Tanong ng isa sa mga kambal ng kanilang pamilya na si Ian. Makababae ka naman. Ate mo ko, no, Ian? Sagot ni Stella. Oo nga, respeto naman, Ian. Pero saan ka galing? Tanong ni Ivan, na kambal ni Ian. Secret? Nakangiting sagot ni Stella bago siya umupo sa kanyang pwesto sa dining room. Blooming ka. Siguro nakapag-date ka, no? Biro ni Ian sa kanya. Sinamaan ng tingin ni Stella ang kanyang kapatid. Tumahimik ka nga dyan. Tumikhim ang katabi nila na si Dave. Yun ang kanilang kuya. Paano mo nasisigurado na si Ian ang kausap mo at hindi si Ivan? Napabaling si Stella kay Dave. Kuya, sa tagal na natin silang kasama, I can tell them apart. Ewan ko lang kung anong trip nila ngayon. At bakit naman naisipan nilang magsuot ng parehong damit? Napangiti si Dave. Siguro may ginawa na naman silang kalokohan
Kaya gusto nilang lituhin si Mom at Dad. Natawa si Stella. Kahit naman hindi nila gawin yun, malilito pa rin naman sila Mama. Kapapanganak pa nga lang kasi, binigyan na sila ng magkatunog na pangalan. E di talagang malilito sila. Pero saan ka nga galing? Pag-iiba ni Dave sa usapan. Natawa si Stella. Pati ikaw? Tinatanong mo rin talaga yan? Secret nga. Kumunot ang noo ni Dave. Ano to? Tanong niya at itinuro ang nasa leeg ni Stella. Ha? Nalilitong bulalas ni Stella bago niya hinawakan ng kanyang leeg malapit sa kanyang collarbone. Bakit ang pula? Biglang naalala ni Stella ang lalaking nakilala niya kagabi. At parang ang parte na gustong-gustong hinahalikan ni Elijah ang tinuturo ng kanyang kuya. Kunwaring tumawa si Stella. Baka nakamot ko lang. Sabi niya, saka inayos ang kanyang damit para takpan yun. Tumaas ang kiling ni Dave dahil kahina-hinala ang aksyon ng kanyang kapatid. Pero hindi niya na tinanong pa ang babae. Sakto namang bumaba ng hagdan ng kanilang mga magulang. Good morning mga anak. Nakangiting sabi ni Mrs. Arcangel. At isa-isang niyakap at hinalikan sa pisngi ang kanyang mga anak. Habang si Mr. Arcangel naman, dumiretso sa kanyang upuan. Kamusta ang buong linggo niyong lahat? Tanong ng kanilang papa. Kaagad na sumagot sa mga kapatid si Stella. Hanggang sa napunta ang kanilang atensyon sa gawin nito. Binitiwan ni Stella ang kanyang kubyertos at saka ngumiti. Well, puno ng adventure at new experiences ang week ko. And I have an important announcement. Ipapakilala mo na ba ang boyfriend mo, ate? Tanong ni Ian. Kaagad na sinundan naman ni Ivan yon. Oo nga, ate. Aminin mo na. May kadika kagabi, no? Sinamaan ng tingin ni Stella ang kanyang dalawang kapatid na nakaupo sa kanyang harapan. Ma, pa, wag po kayo makikinig sa sinasabi ng dalawang yan. Ako na naman na nakita nilang busitin ngayon. Napangiti si Mrs. Arcangel. Ano ba kasi yung announcement mo, anak? Muling umusbong ang ngiti sa labi ni Stella. Natanggap po ako sa trabaho. Napatigil silang lahat sa kanilang narinig. Kunwari ay hindi yun napansin ni Stella at nanatili siyang nakangiti bago niya ipinagpatuloy ang kanyang pagkain. Stella, anak. Saad ni Mr. Arcangel na pumutol sa panandaliang katahimikan. Nakipag-eye contact sa kanya si Stella. Po, natanggap ka sa trabaho ka mo? Opo. Nakangiting sagot ni Stella sa kanyang ama. Ano naman trabaho yan? Kalmadong tanong ng kanyang papa. Sa opisina po. Saang kumpanya? Sa Montenegro Company po. Nagulantang si Mr. Arcangel, pati na rin si Dave, nang marinig nila ang pangalan ng kumpanyang kalaban nila sa industriya. Sigurado ka ba, Stella? Kailan ka pa nag-apply? Bakit hindi namin alam yan? I want it to be a surprise. Kasi alam ko na kapag sinabi ko sa inyo na nag-apply ako, paniguradong pipigilan niyo ako. At sasabihin, kaya niyo naman akong buhayin dahil marami tayong pera. Binitiwan ni Mr. Arcangel ang kanyang kubyertos. Aware ka naman pala. Bakit ka pa nag-apply ng trabaho? Papa, I can't just rely on our family's money forever. Gusto ko ring magsikap at makatikim ng sweldo na galing sa sarili kong effort. Napatigil si Mr. Arcangel bago siya nagsalita muli. Iha, na pag-usapan na natin to. Bawat isa sa inyo may bilyon sa bank account at binigay ko yun dahil gusto ko kayo magkaroon ng magandang buhay. Pa, I know. Pero paano kung gusto ko talaga magtrabaho sa isang kumpanya? Paano kung nandun pala yung passion ko? Okay, I get it. Yan ang gusto mo. Pero bakit naman sa kalaban natin sa industriya ka nag-apply? Huminga ng malalim si Stella. Pa, ilang beses ko na bang sinabi sa inyo na gusto ko magtrabaho sa kumpanya pero ayaw niyo ako pagtrabahuhin? Yun na lang yung nakita kong solusyon. Ang pumasok sa kumpanya na katulad ng sa atin. Nang sa ganun may mapatunayan naman po ako na kaya ko. Tumikhim si Mrs. Arcangel at tumingin sa kanya. Passion mo ba talagang mamahala sa isang kumpanya, anak? Napangiti si Stella.
Trust me, it's my passion. Bukang bibig ko nga ang business simula pa ng bata ako eh. Alam niyo naman po yun, Mapa. At the same time, it's for Kuya Dave. Alam kong wala sa business ang passion niya, kaya nga gusto kong akuin ang binigay na posisyon sa kanya ni Papa sa kumpanya. Naantig ang puso ni Dave, sinabi ng kanyang kapatid. Stella, I'm doing fine. Yes, maybe you're fine now. Pero isipin mo kuya, in this lifetime, gusto mo maging doktor. Bakit hindi mo to pa rin yun? Okay na ako kung nasan ako ngayon. Don't worry, Stella. Kuya, tignan mo nga ako sa mata and say that to me honestly. Nag-alinlangan si Dave. Ngunit nakareact din siya agad. Tapos humarap din siya kay Stella. You hesitated. Is it true? Tanong bigla ni Mr. Arcangel. Na gusto mong magdoktor? Parang napako si Dave sa kanyang kinauupuan. Base sa reaksyon mo, totoo nga. Bakit hindi ka nagsabi? Dad, sa buong buhay ko, ako ang kuya ng mga kapatid ko. Kaya't hanggat maaari, papasanin ko ang pamamahala sa kumpanya. Dahil gustong gusto ko na mamuhay ang mga kapatid ko habang tinutupad ang kanilang pangarap nang hindi na problema sa negosyo. But how about your passion, anak? Tumango si Stella. Kuya, hindi pa huli ang lahat. Para maging isang doktor ka. Ako nang bahala sa negosyo, don't worry. Papatunayan ko sa inyong lahat na kaya ko to. Okay lang talaga ako. Siguro hindi na talaga para sa akin ang pagiging isang doktor sa buhay na to. Umiling naman si Mr. Arcangel. I'm sorry, Dave. Nagkulang ang papa. Ang buong pag-aakala ko kasi, interesado ka sa pamamahala ng kumpanya. Kaya't ikaw ang napili ko na magpatuloy ng aking legacy. Pinilit ni Dave ang kanyang sarili ng ngumiti. Dad, it's okay. It's not. Bukas na bukas sasamahan kitang tumingin ng mga universities. And as for you, Stella, totoo ba ang sinasabi mong gusto mong pumasok sa mundo ng negosyo? Tumango-tango naman si Stella. Dad, may resibo na nga ako eh. Related sa business ang kinuha kong college program noon. Tumango ng tipid si Mr. Arcangel. If you really want to prove yourself, sa kumpanya ka na lang natin magtrabaho. Anong thrill nun pa? Kung alam po nilang anak mo ko, siguradong iba ang trato nila sa akin. Since papasok na ako bukas sa kumpanya ng mga Montenegro, edi itutuloy ko na. Napabuntong hininga na lang ang kanilang ama at tipid na tumango. Pumapayag ka na, Papa? Excited? Natanong ni Stella. Ano pa nga bang magagawa ko? Dahil doon, napatayo ang dalaga at yumakap sa kanyang papa. Thank you, Papa! Napayuko na lamang si Dave dahil sa nararamdaman niyang pagpapasalamat sa kanyang nakababatang kapatid. Mukhang matutupad niya ang kanyang pangarap ng dahil kay Stella at hindi niya makakalimutan yon. Nang mahuli ni Dave si Stella nung araw na yon na mag-isa, niyakap niya ng mahigpit ang kanyang kapatid habang nagpapasalamat ng paulit-ulit. Habang si Stella naman, mas lalong naging determinado na mapatunayan sa kanyang pamilya na kaya niyang pumasok sa mundo ng pagninegosyo. Kinabukasan, hindi inaasahan ni Stella na pagpasok pa lamang niya sa trabaho, tinambakan na kaagad siya ng mga task ng kanyang katrabaho. Di trabaho yata ng iba pinapagawa sa kanya. Stella, pwede mo bang gawin to? Tanong ng kanyang bagong katrabaho habang inaabot niya ang isang folder. Bakit? Pag sinabi ko bang hindi, payag ka? Tanong ni Stella sa kanyang isipan bago niya ipinakita ang kanyang professional smile. Sure. Pakiiwan na lang dyan sa itaas na iba pang folders. Thank you. Nakangiting sagot ng babae bago umalis. Pagsubok lang to. Keep smiling, Stella. Bulong niya sa kanyang sarili habang tinatapik-tapik niya ang kanyang balikat. Para sa pangarap, para sa pamilya. Dagdag pa niya. Ang ending, siya na lamang ang natira sa kanilang department noong oras na para umuwi. Kaya't naisipan niya munang mag-order ng pagkain at nang dumating yun, nagmamadali siyang pumunta sa front desk ng building. Kitang-kita na tapos na talaga ang working hours dahil wala na rin ang mga nagtatrabaho sa front desk. Miss Stella Arcangel? Tanong ng delivery person.
Thank you. Wika ni Stella pagkatapos niyang binayaran at kunin ang kanyang order. Nang malanghap niya ang amoy ng pagkain, lalo siyang nagutom. Nagmamadali siyang naglakad patungo sa elevator. Ngunit hindi niya inaasahan na mababangga siya sa taong lumabas galing sa nag-iisang exclusive elevator. Sorry po. Nakayukong saad ni Stella. It's you. Gulat na sabi ng nakabungguan niya. Nang tumingala si Stella, bumungad sa kanya ang mukha ng lalaking kanyang nakatalik na si Elijah. Ikaw? Gulat na tanong ni Stella. What are you doing here? Nagtatrabaho ka dito? Tanong ni Elijah. Tumango naman si Stella. First day, ikaw anong ginagawa mo dito? Nagulat si Elijah sa tanong na yon. Ngunit kaagad din siyang nakapag-react. Tapos yumuko siya para pagpantayin ang mukha nila ng babae. You haven't done your research, have you? Hindi mo kilala ang CEO ng kumpanyang to? Of course, I know. It's Mr. Elijah Montenegro Jr. Napangisi si Elijah. Very good. You've really done your research. Sino ako? Napakurap si Stella at napaisip. Makalipas ng ilang segundo, wala siyang maalalang nabanggit ng lalaki ang pangalan niya noong nakaraan. Sino ka nga? Ba't ka sa akin nagtatanong? Hindi naman tayo nagpakilala sa isa't isa. Napawi ang ngiti ni Elijah. Pero alam mo kung sino ang CEO ng kumpanyang to. Ang pangalan niya, oo. Pati pangalan ng papa niya. Natawa si Elijah. Siyempre, iisa lang ang pangalan namin. Kaya nga. Teka, pangalan niyo? Tumango si Elijah bago niya inayos ang kanyang postura. Sa kanyang tangkad, tiningala siya ng babae. Teka lang, hindi ka nagbibiro ng sinabi mo sa akin. Ikwento ko sa kaibigan ko na CEO ka. Tumango si Elijah bilang pagsang-ayon. Tama. Talaga ba? I mean, you're Mr. Elijah Montenegro Jr.? Humugot si Elijah ng business card sa kanyang breast pocket at inabot yun kay Stella. Nang mabasa ni Stella ang pangalan, doon niya nakumpirma na si Elijah nga ang CEO. Napakaliit naman ang mundo kung ganun. Bakit ang pinaka-boss ko pang natipuhan ko nung gabing yun? Am I in trouble? Naku, hindi maaari. Wala pa ako napapatunayan sa pamilya ko. Saad niya sa kanyang sarili. Tumikim si Elijah at dahil doon, napaayos ng postura si Stella. First day mo sa trabaho. Ba't nandito ka pa? Tapos na ang working hours. Anong department ka? Marketing department, sir. Oo nga pala, madami pa po akong pending task. Kaya kailangan ko nang bumalik. Napatigil siya at nahagilap niya ang hawak niyang pagkain. Tinaas niya yon at marahang inalog sa harapan ni Elijah. Kain, sir? Magalang na pagyaya niya. Madaming task para sa bagong empleyado? Seryosong tanong ni Elijah at parang nag-iba ang aura nito. I'll go with you. Let me see. Sigurado ka, sir? Tanong ni Stella. Tumango na lamang si Elijah at sinanyasan niya si Stella na maunang pumasok sa elevator. Don't call me sir. Sabi ni Elijah dahil biglaan siyang nainis sa word na yon. At mas tumatak ang pagtawag ni Stella sa kanyang mister nung nakaraan. Po? At huwag ka nang magpupo. Bakit naman? Ikaw ang pinaka-boss ng kumpanyang to. Isa lang naman ako empleyado mo. Basta. Masungit na sabi ni Elijah. Napakunot na lang noon ni Stella dahil sa pagkalito. Nang makarating sila sa opisina ng marketing department, nakita nila ang ilaw na lamang ni Stella sa kanyang desk ang nakabukas. Kitang-kita ang mga nakapile na folder doon. Ito, tapos na lahat. Sabi ni Stella at tinapik niya ang medyo mataas na pile ng mga folder. Tapos ito na lang ang kailangan kong gawin. Dagdag niya habang tinuturo ang 3 folder na natitira. Dumampot si Elijah ng isa sa mga folder na natapos gawin ni Stella at kumunot ang kanyang noo. Nang tignan niya ang iba pang folder, lalong naging nakakatakot ang aura nito. Hindi ito trabaho ng bagong empleyado. Ngumiti si Stella. It's okay, kaya ko namang gawin. At para masanay din ako sa mga trabaho dito. Sabi niya habang umuupo. Hindi naman tama ang pamamaraan nila.
Alam mo, wag mo nang gawin yung natitira. Kakausapin ko bukas ang head ng department nyo. Napatigil si Stella sa pagbukas ng kanyang pagkain. Ha? At dahil sa sitwasyon mo, I'll do a mandatory investigation in every department. Baka hindi lang sa department yun nangyayari ito. I don't tolerate anything that will make this workplace environment toxic. Napatigil sa pagsasalita si Elijah nang subuan siya ng sushi ni Stella. Kalma, sir. Nakangiting sinabi ni Stella bago niya dinuro-duro si Elijah gamit ang kanyang chopstick. Special yan, wag mong iluwa. Binigay ko sa iyo ang first piece. Wika pa niya. Tahimik na lang na napanguya si Elijah habang pinapanood niyang kumain si Stella. Alam mo, sabi ni Stella habang nakafocus siya sa kanyang pagkain. Tatapusin ko to ngayon para bukas, meron akong patunay na kaya ko magtrabaho sa department na to. At saka konti lang to eh. Konti na lang. Kaya huwag kang mag-alala, kayang-kaya ko to. Naghila ng upuan si Elijah para umupo sa tabi ng babae. Napakurap naman si Stella. Anong ginagawa mo? Sasamahan kita. Hala, grabe naman ang pressure. Nanonood ang CEO. Biro ni Stella bago siya naglagay ng iilang sushi sa takip ng disposable box. At inilapag yon sa tapat ni Elijah. Ngumuya ka muna dyan para hindi ka mainip. Mahinang natawa si Elijah sa kanya. You're really giving me your food? Ngayon lang yan, dahil na-appreciate ko ang pagsama mo. Sa susunod, ipagdadamot ko na yung pagkain ko. O siya, tapusin ko muna to. Go on. Sabi ni Elijah at di na muling nagsalita para hindi niya maistorbo ang trabaho ni Stella. Makalipas ang halos 1 oras nang matapos ang babae, saktong tumawag ang kanyang kuya Dave sa kanyang cellphone. Hello kuya. Tanong ni Stella habang nag-uunat ng katawan. Bakit hindi ka pa raw umuuwi? Kailangan mo ba na sundo? Puntahan na kita? Nag-aalalang tanong ng kanyang kapatid na si Dave. Napangiti naman si Stella habang inaayos ang kanyang mga gamit. It's okay kuya, magko-commute na lang ako, kaya ko na to. Anong oras na oh? Sunduin na kita kung pauwi ka na. Pauwi na rin naman ako kaya sabay na tayo. Pumayag na lamang si Stella para hindi na humaba pa ang usapan. Hihintayin ko na lang yung kuya ko sa baba. Sabi ni Stella, habang pumapasok sila ng elevator ni Elijah. Ikaw, uuwi ka na rin? I'll wait for you. Bago ako umalis. Kailangan makita kitang nakasakay bago ako umalis dito. Walang pag-aalinlangang sinabi ni Elijah yon. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Stella at naramdaman niya ang pag-iinit ng kanyang pisngi. Ngunit kaagad niyang kinalma ang kanyang sarili at pilit na inaalala na CEO niya ang lalaki. Nang dahil sa kanyang naisip, lumayo si Stella dito. Anong ginagawa mo? Walang ekspresyong tanong ni Elijah. Umiling lang si Stella bilang sagot. Biglang na-curious si Elijah kaya sinubukan niyang lumapit muli kay Stella. Napaatras naman ng babae at napasandal sa salamin ng elevator. Bakit ka lumalayo? Umiling muli si Stella habang iniiwasan ng mata ng lalaki. Pinasadahan ng tingin ni Elijah ang babae at napansin niya ang ID nito. Hinawakan niya yon at binasa ang pangalang nakasulat doon. Stella Arcangel. Napatingin si Stella sa lalaki dahil narinig niya ang kanyang pangalan na binanggit nito. Tapos namilog ang kanyang mga mata nang makitang nakalapit na ang mukha ng lalaki sa kanya. Nang dahil doon, marahan niyang itinulak palayo si Elijah. Doon ka nga. Pag tayo nagka-developan ako, hindi pwede. Sabi ni Stella at saktong bumukas ang elevator kaya tinakasan niya ang lalaki. Nagtaas ng kilay si Elijah sa aksyon nito at marahan siyang natawa dahil nakitan siya sa pagtakbo nito. Napailing na lamang siya at sinundan palabas ang babae. Bakit hindi tayo maaaring magka-developan? May chemistry nga tayo simula nung una nating pagkikita. Nakangiting sabi ni Elijah nang tumayo siya sa tabi ni Stella. Alam mo, na-disappoint ako nang hindi na kita nakita pagkagising ko noong nakaraan. Kasi, yun ang unang beses ko na
maranasan ng pakisamahan ng taong hindi ko man lang nakilala. Pero at the same time, parang matagal ko nang kilala. Pagtatapat niya sa dalaga. Napabaling si Stella kay Elijah at nahuli niyang nakatitig sa kanya ang lalaki. I was disappointed because I wanted to know you more. Iba talagang naipadama mo sa akin nung gabing yon. Ngunit nagising ako, wala ka na. At hindi ko man lang nalaman ang pangalan mo. Seryosong sabi ni Elijah. Ngunit napangiti siya nang tumingin siya sa itaas. Pero parang gumagawa ng paraan ng tadhana para magtagpo tayong muli. I think the stars are aligned. Napakurap si Stella at hindi niya pinansin ang bumibilis na pagtibok ng kanyang puso. Bakit hindi tayo pwedeng magka-developan kamo? Dahil ikaw ang boss, trabahador lang ako. Naku, pumunta ako dito para magtrabaho, okay? Malay ko bang ikaw yung boss ng papasukan kong trabaho? Tapos, ikaw pa yung natipuhan ko nung gabing yun. Napangiti si Elijah. Boss mo ako sa loob ng kumpanya. E paano ba yan? Nasa labas tayo at natapos na ang working hours. Natameme si Stella sa ibig sabihin ng lalaki at hindi na siya makaangal. Kaya't laking pasasalamat na lamang niya nang pumarada ang pamilyar na sasakyan sa kanyang harapan. Mauna na po ako, sir. Bye. Salamat sa pagsama sa akin dito. Saad ni Stella bago siya mabilisang sumakay sa sasakyan. Paandarin mo na, Kuya Dave. Dali. Umalis na tayo. Sabi ni Stella at halatang kinakabahan nito. Is that Mr. Montenegro Jr.? Napatigil si Stella sa sinabi ni Dave. Kilala mo, kuya? Malamang. Yan ang mukha ng kalaban natin sa industriya. Ba't kasama mo siya? Tanong ni Dave habang nakatitig kay Elijah na nakatingin sa kanilang sasakyan. Napakamot na lang si Stella ng kanyang ulo dahil napagtanto niyang kalaban nga pala ng kanilang kumpanya ang kumpanya ng mga Montenegro. Nakasabay ko lang sa paglabas. Tara na, kuya. It's really a tiring day for me. Gusto ko na umuwi. Tinignan ni Dave ang kanyang kapatid. At nang makita niya ang naungusap ng mga mata nito, wala na siyang nagawa kundi paandarin ang sasakyan, paalis sa tapat ng building. Habang tahimik silang nasa biyahe, biglang napatili si Stella at napahawak sa kanyang ulo nang maalala muli ang nangyari kanina. CEO ng kumpanyang kanyang pinapasukan, ang lalaki na kasama niya sa isang kama noong gabing yon. Habang si Dave naman ay nagulat at muntik pa nitong matapakan ng preno ng kotse. Ano ba? Mababangga tayo dahil sa iyo eh. Sorry. Sabi ni Stella habang niyayakap ang kanyang mga binte. Sinulya pa ni Dave ang kanyang kapatid bago siya muling tumingin sa daan. Ano ba kasing iniisip mo? Umiling si Stella bilang sagot. Don't mind me, kuya. Just focus on driving. Napabuntong hininga na lamang si Dave dahil alam niyang wala naman siya makukuhang sagot kay Stella hanggat ayaw ilabas ng babae ang gumugulo sa isipan nito. Tumingin si Stella sa bintana ng kotse at pinanood ang mga nadadaanan nilang mga gusali. Nang mga sandaling yon, naisip niya na dapat niyang iwasan si Elijah dahil maaaring maging distraction ng lalaki at dapat mag-focus siya sa kanyang pagtatrabaho para may mapatunayan siya sa kanyang pamilya. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, imposible ang iniisip niyang pag-iwas dito. Kinabukasan maagang pumasok si Stella sa kanyang trabaho para walang masabi ang kanyang katrabaho. Lumipas ang ilang segundo, nagsunod-sunod ang mga tao na i-approach siya. Hindi ko masyado nagustuhan ang ginagawa mo rito. Sabi ng isang babae na si Alyssa, habang hawak nito ang isang folder. Ito rin, paki-revise. Sabi naman ng isang lalaki na pinangalan ng Gerald. Napatingin si Stella sa head ng kanilang department na nasa likuran ng clear glass ng kanyang separate office. At nahuli niyang nakatingin ng lalaki sa kanyang direksyon ngunit nag-iwas ito ng tingin. Medyo kumulo ang dugo ni Stella. Ngunit nagpakita siya ng isang professional smile. Akin na. Minarkahan niyo ba ang parte na hindi niyo nagustuhan? Nagkibit balikat si Alyssa. Ulitin mo na lang lahat. Nilabanan ni Stella ang mga salitang hindi maganda na gustong lumabas sa kanyang bibig. Ikaw ang umulit. Sabi ng isang malamig na boses mula sa likuran ng mga empleyadong nakatayo sa harapan ni Stella.
Napatigil na lamang si Stella nang magulat siya kay Elijah na bigla na lamang sumulpot. Anong sinabi mo? Napatigil si Alyssa sa pagsagot nang humarap siya kay Elijah. Mr. Montenegro. Hindi pinansin ni Elijah ang empleyado at inilapag niya ang dala niyang kape sa mesa ni Stella. For you. Napaturo na lamang si Stella sa kanyang sarili. Matipid na tumango si Elijah bilang sagot bago niya kinuha ang folder mula kay Alyssa na napako sa kanyang kinatatayuan. Mabilis na pinasadahan ng tingin ni Elijah ang dokumento. It's well done. Hindi na kailangan pang ulitin lahat. Gumawa ka ng katulad nito at ipasa mo ngayon din. Kapag hindi ko nagustuhan ang ginawa mo, get out of my company. Sir? Go! I don't want to repeat myself. Masungit na sabi ni Elijah at kinuha niya rin ang folder mula kay Gerald. Do what I said to that employee as well. Go! Nakaramdam naman na mabilis na pagtibok ng puso si Stella sa ginawa ng lalaki. Anyone else? Sino ang lahat ng tamad kahapon at ibinigay sa bagong empleyado ang kanilang mga trabaho? Napayuko ang lahat at walang nakasagot. Dahil doon, namayani ang katahimikan sa loob ng kanilang opisina. Sumasahod kayo hindi para ipagawa ang sarili-sarili niyong trabaho sa iba. Biglang lumabas ang head ng department mula sa kanyang separate office nang mapansin niya ang CEO. Mr. Montenegro, napadalaw po kayo. Kung nakamamatay lang ang tingin, siguro wala na ngayon ang head ng department dahil sa nakakatakot na tingin ni Elijah. Hindi ka ba aware sa mga nangyayari sa iyong department? Especially dito, sa hinahawakan mo? In this marketing department? Kailangan ko pang pumunta para pagsabihan sila. Napayuko at tumikim ang head ng department. Sinusubukan lang naman po nila ang bagong dating kung kayang magtrabaho under pressure. At tingin mo tama yon, na gumawa ka na ikaka-pressure niya. Hindi na nakapagsalita pa ang head ng department. I will make sure to check every department after this. Simula ngayon, be ready for inspection. At walang set na date yon. Bibiglayin ko talaga kayo. Sabi ni Elijah habang nililibot niya ang kanyang paningin sa loob ng opisina. I suggest basahin niyo ulit ang company policy manual niyo. Binigay sa inyo yon para maging maayos ang inyong workplace environment. Napainom na lang si Stella sa binigay na kape ni Elijah dahil parang nanonood siya ng isang teleserye. Go back to work, everyone. At ikaw, sumama ka sa akin. Ani Elijah habang nakatingin sa head ng department. Napalunok naman ito at tinapunan ng tingin si Stella habang iniisip niya na kapahamakan ang dala ng bagong empleyado. Anong tinitingin-tingin mo? Masungit na tanong ni Elijah. Wala po. Kabadong sagot ng lalaki at nakayukong sumunod kay Elijah. Pagkatapos ng aksyon na ginawa nito, nakatanggap si Stella ng mga hindi kaaya-ayang tingin. Ngunit hindi niya yun pinansin. Dahil gumaan naman ang kanyang trabaho at nakauwi siya nang matapos ang working hours. Nang gabing yun, napatawag sa kanyang kaibigan na si Maine. Hello Stella, ano balita sa trabaho mo? Maine, naalala mo pa yung kinakwento ko sa iyong lalaki? Napatigil si Maine ng ilang segundo. Oo, tapos? Anong connect niyan sa tinatanong kong trabaho mo? Hay nako, kung alam mo lang, napakalaking koneksyon. Biglang nabuhayan si Maine. Anong meron? Ikwento mo dali. Natawa si Stella at medyo nanginginig pa siya sa excitement na ikwento ang lahat sa kanyang best friend. So ito na nga, be direct to the point na nga. Naiinis sa saad ni Maine na hindi na mapigilan ng excitement. Kaya natawa naman si Stella. Yung lalaki na kasama ko, one time, siya pala yung CEO ng pinasukan kong kumpanya. Oh, direct to the point na yan, ha? What? Hindi ka nagbibiro? Gulat na tanong ni Maine. Hindi, ah. At ano ang balita sa trabaho ko, kamo? Ipinasa lang naman sa akin ng mga katrabaho ko yung kanilang mga tasks. Dahil baguhan ka, ang kakapal naman ng mga mukha nila. Napaupo ng maayos si Stella. Sinabi mo pa, kung di lang ako nagtitimpi. Buti na lang talaga na itatago ng professional smile ang lahat. Nako, kapag di ka lumaban, baka ipagpatuloy nila yan, ha?
Bago pa nga lang ako at di pa regular. Kaya need ko muna magtiis, okay? Hindi ko pa mapapatikim sa kanila ang pagiging palaban ko. Mabuti na lang talaga, nakatikim din sila ng sermon mula sa CEO. Teka. Ibang kwento pa yata yan ah. Spill the tea. Ito na nga. Huwag kang magpa-suspense, friend. Hindi ko kaya. Just be direct to the point. You know, I want the exact kwento. Just tell me. Natawa si Stella sa kanyang kaibigan. Nalaman ng CEO namin na si Elijah ang pinagagagawa ng mga katrabaho ko. Dahil natapos na ang working hours, nagkabungguan pa kami sa loob ng building. Tapos kinabukasan, pinagsabihan niya lahat. Lalo na mga nagpapaulit ng task na pinagawa nila sa akin. Pati na rin yung head ng department na pasimuno pala ng lahat. Sinusubukan daw ako kung kaya ko mag-work under pressure. Nako, wag ako no. Napatigil si May ng ilang segundo bago muling makapagsalita. Girl, he's giving knight in shining armor vibe. Biruin mo, hindi mo sila malabanan dahil baguhan ka pa lang pero anong ginawa niya? Siya ang nagalit para sa'yo. Grabe naman yun. Normal lang naman na magalit siya kasi hindi tama yung ginagawa ng mga empleyado sa kanyang kumpanya, no? At hindi siya nagalit para sa akin. Ano ka ba? Sige, sabihin na natin na yun ang dahilan. Pero don't you think it's destiny? Nakita kayo muli na sinasabi mong perfect guy na nakilala mo nung gabing yun. Hindi ba nagsisisi ka nga hindi mo nalaman yung pangalan? Tapos nakita kayo muli? Girl, I'm telling you, tadhana na ang gumagawa ng paraan. Nag-init ang pisngi ni Stella sa kanyang narinig. Hoy, pumasok ako sa kumpanya para may mapatunayan ako, okay? Hindi para maghanap ng love life, no? At saka, yun ang pinaka-boss ko. Ano naman kung pinaka-boss mo? Walang kaso yun. At saka malay mo, yan talaga ang para sa'yo. Binigyan ka na ng chance ng universe na ipakita sa pamilya mo ang kakayahan mo sa trabaho. Kasabay nun, pagdating pa ng soulmate mo, career and love. Isn't that amazing? You're 26, Stella. Don't you think it's the right timing for those two? Pagkatapos sabihin yun ni Maine, hindi na maalala pa ni Stella ang mga sunod nilang tsikahan dahil yun ang nagstay sa kanyang isipan. Is it really the right timing? Tanong niya sa sarili habang nakatitig sa kisame ng gabing yon. Ang tanong na yon hindi na nasagutan hanggang sa nakuha niya ng makatulog. Kinabukasan, napag-alaman ni Stella na natanggalan ng trabaho ang dalawang empleyado na nagpapaulit sa kanya ng tinrabaho at napalitan din ang head ng kanilang department. Naramdaman ni Stella na mas lalong dumami ang tumitingin ng masama sa kanyang direksyon. Ngunit hindi niya yun pinansin dahil mas napansin niya ang baso ng kape sa kanyang mesa. Have a great day at work from EM Jr. EM Jr.? Bulong ni Stella sa kanyang sarili pagkatapos basahin ang note na kasama ng kape. Napangiti naman si Stella at mas lalo niyang hindi pinansin ang tingin ng kanyang mga katrabaho. Sa kabilang banda naman, may kumatok sa opisina ni Elijah. Pasok. Tumikhim ang kanyang sekretary na si Kate bago magsalita. Sir, ito po ang lahat ng impormasyon na nalikom ko kagabi patungkol sa taong si Miss Stella Arcangel. Napatigil si Elijah sa pagbabasa ng dokumento at sinenya ng kanyang secretary na ibigay ang folder sa kanya. Nang pasadahan niya ng tingin ang mga nilalaman ng folder, unti-unting kumunot ang kanyang noo. Siya ang nag-iisang anak na babae ni Mr. Arcangel, the multi-billionaire businessman. They were actually related? Hindi makapaniwalang tanong ni Elijah. Ba't pa siya nagtatrabaho dito kung may sarili naman pala silang kumpanya? Yun nga rin ang pinagtataka ko, sir. Laking gulat ko lang nang nalaman ko yan. Sagot ni Kate. Napatingin si Elijah sa kanyang sekretarya. Ano pong gusto niyong gawin, sir? Should we fire her? Umiling si Elijah. Tawagin mo siya ngayon din. Magalang na yumuko ang sekretarya at sinundan niya kagustuhan ng kanyang boss. Napahilot na lamang si Elijah ng kanyang sentido habang hindi niya maiwasang maisip ang mga posibleng rason ni Stella para magtrabaho sa kanyang kumpanya. Ang lahat ng mga naiisip niya ay hindi magaganda. Makalipas ang iilang minuto, kumatok si Stella sa pintuan ng opisina ni Elijah. Pasok.
Nang pumasok siya, nakita niyang nakatayo si Elijah sa tapat ng floor-to-ceiling glass. "Sir, ano pong kailangan niyo sa akin?" Tanong ni Stella. "I told you to not call me, sir. At huwag ka nang magpupo." "But we're at work, sir." "So? We're alone now, Miss Arcangel." Nakutuban agad ni Stella na may mali sa pagdiin ni Elijah sa kanyang apelyido. "Bakit niyo po ako pinatawag, Mr. Montenegro?" "Take a seat," sabi ni Elijah habang umuupo siya sa kanyang swivel chair. Sinunod ni Stella ang sinabi ni Elijah at nakipag-eye contact siya sa lalaki. Hindi man lang kinabahan si Stella dahil nasanay na siya sa aura na katulad ng kanyang papa at kuya. "Bakit ka dito nagtatrabaho? Bakit pa pinili ang kumpanyang to?" Tanong ni Elijah. "Another interview ba to?" "No. Actually, okay. This is hard." Sabi ni Elijah habang hinihilot ang parte ng kanyang ilong sa gitna ng kanyang mga mata. Nalito si Stella sa aksyon ng lalaki, kaya tumahimik na lamang siya habang hinihintay na muling magsalita si Elijah. Makalipas ang ilang segundo, huminga ng malalim si Elijah at inilapit ang kanyang upuan. "Okay, 2 tanong. Aksidente lang ba talaga tayo nagkita? At hindi mo talaga ako kilala nung una tayo magkita?" Pinagtaasan siya ng kilay ni Stella. "Tama. Aksidente tayo nagkita. At hindi kita kilala nun. Bakit mo natanong?" Umiling naman si Elijah. "Yun lang ang kailangan ko malaman. You can go back to work." "Yun lang?" Tumango si Elijah bilang sagot. Napailing na lamang si Stella habang siya ay lumalabas ng opisina ng binata. Anong problema niya? Pinatawag niya pa talaga ako sa kalagitnaan ng trabaho ko para lang tanungin yun? Sa kabilang banda, naiwan si Elijah sa kanyang tahimik na opisina kasama ang kanyang mga saloobin. Hindi naman mukhang nagsisinungaling si Stella. Aniya sa kanyang sarili. At naisip ng lalaki na kung ano man ang rason ni Stella sa pagtatrabaho nito, sa kanyang kumpanya, wala na siyang pakidon. Ang sa kanya lang, sapat ng hindi kasinungalingan ang unang pagkikita nila ng babae. Mas lalo pang naging interesado si Elijah kay Stella at gagawin niya ang lahat para makilala pa ng lubusan ng dalaga. Ang kauna-unahang babaeng nagpatibok ng kanyang puso. Sa tamang paraan, hindi sa pamamagitan ng pag-iimbestiga. Makalipas ang ilang minuto nang matapos ang working hours ng mga empleyado, naglalakad na si Stella papunta sa sakayan ng taxi nang makakita siya ng nakayukong Ali na parang nahihirapang huminga. "Ale, ayos lang po ba kayo?" Tanong ni Stella at walang pag-aalinlangang hinaplos ang likuran ng Ali. Umubo-ubo ang Ali at humingi ng tubig ito. Binuksan ni Stella ang kanyang bag para kunin ang kanyang tumbler. Ngunit bigla siyang inakbayan ng Ali. Napatigil si Stella at napasinghap nang makaramdam siya ng matalim na bagay na malapit sa kanyang leeg. "Huwag kang sisigaw at sumama ka sa akin kung ayaw mong tumagos sa leeg mo to." Bulong ng Ali sa kanya. Huminga ng malalim si Stella para pakalmahin ang kanyang bumibilis sa pagtibok ng puso dahil sa kaba. At pilit niyang inalala ang napag-aralan niyang self-defense. Pumikit si Stella at pinakiramdaman ng nakadikit na katawan ng Ali sa kanya bago siya kumilos. "Huwag ako," sabi ni Stella. Kinapitan niya ng mahigpit ang kamay ng Ali bago niya siniko ng malakas ang dibdib nito. Napadaing ang Ali, lalo na noong ibinaluktot ni Stella ang kanyang braso. Nabitawan pa niya ang kanyang hawak na kutsilyo dahil sa sobrang sakit. "Sino nag-utos sa'yo, ha?" Galit na tanong ng dalaga. Tanging pagdaing lang ang sagot ng Ali sa kanya. Nang ma-restrain ni Stella ang Ali, hindi niya inaasahan na may tatakip sa kanyang bibig at ilong gamit ang isang panyo. Gustong manlaban ni Stella habang nagpupumiglas, ngunit ayaw makipag-cooperate ng kanyang katawan. Bumabagal ang kanyang kilos at parang pumipikit ang kanyang mga mata. Ang huling naramdaman niya na lang ay ang pagkarga sa kanya ng isang lalaki bago siya tuluyang nawala ng malay. Sa kabilang banda, pagkatapos na makapasok na Elijah sa sasakyan na ipinarada ng driver sa kanyang harapan, kaagad niya nakita ang kaguluhan na nangyari sa hindi kalayuan. Bigla siyang nakaramdam ng kaba nang maaninag niya ang figura ng babaeng inatake nila at pinasok sa isang sasakyan. Naisip kaagad ni Elijah na si Stella yun.
Dahil tanda niya pa ang suot na damit ng babae kanina. Sundan mo ang sasakyan na yun, dali. Bilisan mo! Utos ni Elijah sa kanyang driver. Hindi na nagtanong pa ang driver at pinaharurot nito ang sasakyan para sundan ang sasakyan ng mga umatake kay Stella. Tinawagan ni Elijah ang kanyang sekretarya. Hello? I need your help. Ano po yun, sir? Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Elijah. May dumukot kay Stella at kasalukuyan namin silang sinusundan. I'll share my location with you and call the police. Copy po, sir. Pinatay ni Elijah ang tawag at pagkatapos dali-dali siyang nag-share ng live location sa kanyang sekretarya. Sa kabilang banda, napansin ng driver ng mga dumukot kay Stella na may nakasunod sa kanila. Hindi ba't sasakyan ni Mr. Montenegro nakasunod sa atin? Kinakabahang tanong ng driver na walang iba kundi si Gerald, ang isa sa mga empleyadong natanggalan ng trabaho. Bigla ring kinabahan si Alyssa na nagpapanggap na isang ali-kani-kanina lang. Anong gagawin natin? Mga duwag. Ano pa bang gagawin natin? Di ituloy ang plano. Iritadong sagot ng kanilang dating head ng department na si Charles. Napalunok si Gerald. Ihulog na lang kaya natin si Stella sa daan nang hindi na tayo sundan ni Mr. Montenegro. Lalong nairita si Charles. Ganon din naman ang plano. Ang ihulog si Stella sa tulay. Kumunot ang noon ni Alyssa. Kaya nga, ganon din naman. Bakit hindi pa natin siya ihulog sa daan? Tumango-tango naman si Gerald habang napapatingin siya sa patuloy na lumalapit na sasakyan ni Elijah. Galit na natawa si Charles habang tinatali niya ang walang malay na si Stella. Mag-isip naman kayo. Kung may kahalagahan talaga si Stella kay Mr. Montenegro, gaya na hinala natin, malaki ang porsyentong susundan niya si Stella kapag inihagis natin siya sa tulay. Di hindi lang si Stella mapapahamak. Pati na rin si Mr. Montenegro. Ha! Killing two birds with one stone. Ilang minuto ding sinundan ni Elijah ang sasakyan hanggang sa makarating sila sa tulay. Laking gulat na lamang niya nang bigla na lang tumigil ang sasakyan ng mga dumukot kay Stella. At biglang kumaripas ng takbo si Charles bit-bit ang dalaga. Mabilis ang pangyayari. At nasaksihan na lamang ni Elijah ang ginawang paghulog ni Charles kay Stella sa malalim na ilog na nasa ilalim ng tulay. Dali-daling sumakay muli si Charles at umandar ang kanilang sasakyan. Kaagad na nakapag-react si Elijah nung tumigil ang kanilang sasakyan. Iniwan niya ang kanyang phone na nakashare pa rin ng live location bago siya bumaba. Sundan mo sila. Tutulungan ka ng mga pulis. Iwan mo na ako dito. Kuha mo. Huwag mo silang hayaang makatakas. Dali-dali niyang sabi bago siya tumakbo at tumalon sa mababang tulay ng walang pag-aalinlangan. Nagulantang ang driver dahil sa kanyang nasaksihan at hindi niya alam ang gagawin. Ngunit sa bandang huli, sinunod niya ang sinabi ng kanyang boss. Bumalik sa malay si Stella. Dahil sa sobrang lamig ng tubig, ang unang instinct niya ay lumangoy, ngunit hindi niya magawa dahil nakatali ang kanyang kamay at paa. Sinubukan niyang gumalaw-galaw ngunit palubog na talaga ang kanyang katawan. Nang malapit na siyang mawala ng pag-asa, biglang may yumakap sa kanya at dinala siya papunta sa itaas. Nang makaahon ang ulo ni Stella sa tubig, saka siya napasinghap at inatake ng sunod-sunod na pag-ubo. Thank God I found you. Pasasalamat ni Elijah habang dinadala niya si Stella sa tabing ilog. Elijah? Anong nangyayari? May dumukot sa'yo. Inihagis ka sa tulay. Nakita mo ba mga mukha nila? Tanong ni Elijah bago niya kinarga ang babae papunta sa tuyong lupa. Umiling na lamang si Stella bilang sagot. At saktong pumasok sa kanyang isipan ang pangyayari bago siya mawala ng malay. Hindi ko alam kung sino sila. Ang huling natatandaan ko lang may kumarga sa akin. Dahan-dahang umupo sa lupa si Elijah habang inaakap niya ang babae. Okay, Stella, it's okay. Sisiguraduhin ko na mahuhuli sila. Pag-a-assure niya kay Stella at sa kanyang sarili. Bago niya inumpisahang tanggalin ang tali sa braso ng babae. You're shaking. Saad ni Stella habang isinasandal niya ang kanyang katawan sa lalaki.
Okay lang ako. Sagot ni Elijah at matagumpay niyang naalis ang pagkakatali ng braso ng babae. Marahang umatras si Stella para tignan ang lalaki. Nilalamig ka, no? I'm not. Sa hindi malamang dahilan, biglang naalala ni Stella ang unang pagkikita nila nito. Noong nag-swimming kasi sila sa pool, ayaw ding umamin ni Elijah na giniginaw siya. Marahang natawa si Stella hanggang sa napahalakak siya. Napatingin muli si Elijah sa mukha ng babae at parang bumalik din sa kanya ang unang nilang pagkikita. Dahil yon sa carefree attitude ng dalaga na bumihag sa kanya simula pa nung una. Unti-unti na ring napangiti si Elijah kahit na hindi pa nawawala ang nararamdaman niyang kaba dahil sa nangyari kanina. Nagawa mo pa talagang tumawa ng ganyan sa sitwasyong to? Napailing na lamang si Stella habang nakangiti. Huwag mong iniiba ang usapan. Mahirap pang aminin na nilalamig ka. Wika niya habang ikinikiskis ang kanyang mga palad. Tahimik na pinagmasdan na lamang ni Elijah ang aksyon ng babae. Hinipan ni Stella ang kanyang palad bago niya marahang tinakpan ang tenga ng lalaki. Nang magtama ang kanilang mga mata, may kung anong nagtulak kay Elijah na aminin ang kanyang nararamdaman. I'm not shaking because I'm cold. Siguro parte na rin yun, pero hindi yun ang pangunahing rason. Ipinakita niya ang nanginginig na kamay kay Stella. This is because I got too scared for once in my life. Napatigil si Stella at pinagmasdan niya ang kamay ni Elijah. Searching for you down there felt so long. Sa sobrang tagal ko nangangapa akala ko hindi na kita mahahanap. Naantig ang puso ni Stella at marahan niyang inalalayan ang ulo ni Elijah para tignan ang mga mata nito. Elijah, you saved me. Look, I'm fine. Buhay ako ngayon dahil sa'yo. At hindi matutumbasan ng kung anumang salita ang pasasalamat ko sa'yo. Natahimik silang dalawa bago nagsalita muli ang lalaki. Ayaw pa rin bumagal ng tibok ng puso ko. Pabulong na sagot ni Elijah. Pinagdikit ni Stella ang noo nila. Feel me, I'm here. Napapikit si Elijah. Hindi na yata dahil sa kabang pagbilis ng tibok ng puso ko. Stella. Ano? Tanong ni Stella at umatras siya ng konti para tignan ang mukha ni Elijah. Tumitig si Elijah sa mga mata ni Stella at unti-unting umukit ang matamis ng ngiti sa kanyang labi. Hulaan mo. Ha? Mahinang natawa si Elijah. You're so slow. Wika niya at walang babala niyang siniil ng halikang babae. Napakurap-kurap si Stella ng dahil sa gulat. Hindi yun ang unang beses na makahalikan niya si Elijah, ngunit parang kakaiba ang nararamdaman niya ngayon. Nang matapos ang kanilang halikan, pinagmasdan ni Stella si Elijah at doon niya unti-unting napagtanto kung ano ang pinagkaiba. Yun ang pakiramdam niya sa kanyang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ang mabilis na pagtibok ng puso na hindi pinapansin ng isang Stella Arcangel simula pa nung una. Oh my gosh! Totoo nga ang sinabi sa akin ni Ming. Love and career. Biniyayaan ako ng Panginoon na isang lalaki nagpapatibok ng aking puso. Biniyayaan din niya ako ng chance para patunayan sa pamilya ko ang kakayahan ko sa negosyo. Pagbigkas ni Stella sa kanyang saloobin. Biglang natuwa si Elijah sa kanyang narinig, ngunit hindi niya napigilang magtanong. Yun ba ang dahilan ng pagpasok mo sa kumpanya ko? Ang patunayan sa pamilya mo kakayahan mo sa negosyo? Kung ganon, bakit hindi ka sa napakalaking kumpanya niyo magtrabaho? Napatigil si Stella. Paano mo nalaman ang tungkol doon? Stella, isa kang arkanghel. Bilang isa sa mga kakompetensya niyo sa industriya, malamang at sa malamang alam kong malaki ang inyong kumpanya. O tapos, hindi naman lahat ng arkanghel related sa may-ari ng malaking kumpanya. Okay, aminado ako na isa ako sa mga anak ng may-ari ng kumpanya namin. Pero tinago ko yung pagkakakilanlan ko bago ako nag-apply sa kumpanya mo. Napailing si Elijah.
Sino ba naman kasing gagamit ng totoo nilang pangalan sa pagtatago nila ng pagkakakilanlan, di ba? Kahit na, wala namang nakakaalam unless you ask someone to investigate me? Nag-aalangang tanong ni Stella. Nag-iwas naman ng tingin si Elijah. Teka, ano yun? Sabi niya at napaturo sa kawalan gamit ang kanyang hintuturo. Natawa naman si Stella at sa mukha ng lalaki pa rin siya nakatingin. I see, someone's guilty. Napatingin muli si Elijah sa babae. Are you going to be mad? Mahinang tanong niya. Napatitig si Stella sa mga nangungusap na mata ng lalaki. Ano muna ang rason mo kung bakit mo ako pinaimbestigahan? Yun ang pagbabasehan ko kung magagalit ako o hindi. Nakangiting saad ni Stella. Don't lie. Answer wisely. Well, wala talaga akong plano mag-asawa. Pero na makasama kita, kinailangan kong i-consider. At gusto ko sumubok. Una pa lang, I thought of you as a potential wife. Ang kaso hindi ko alam kung saan ka hahanapin. Kaya na makita kitang muli at nalaman ko ang pangalan mo, pinaimbestigahan kita ng padalos-dalos. Natameme si Stella sa kanyang narinig, habang si Elijah naman nagpatuloy sa pagsasalita. Pero napagtanto ko na mali ang ginawa ko. At doon ko napagdesisyonan na kilalanin kita ng lubusan sa tamang paraan at hindi sa pamamagitan ng investigasyon. Walang masabi si Stella sa kanyang nalaman. Bakit hindi ka nagsasalita? Galit ka ba? Kunot noong tanong ni Elijah. Napailing si Stella. I'm speechless. As expected of you, Mr. Montenegro. You answered nicely and wisely. Nadepensahan mo sarili mo. Natawa naman si Elijah at siya'y pakunwaring nagbow para sakyan ang trip ng babae. Thank you. Natatakot kasi ako na magalit ka. Ba't ka naman natatakot? Hindi naman ako nangangain ng tao. Natatawang sabi ni Stella habang hinihiga niya ang ulo sa balikat ng lalaki. Hinigpitan ni Elijah ang kanyang pagyakap sa babaeng nakaupo sa kanyang hita. Pero seryoso. Totoo ang lumabas sa bibig ko. Kung po pwede, payagan mo pa ako makilala ka pa ng lubusan. At gagawin ko lahat para makita mo rin ang isang tulad ko bilang potential husband mo. Tindi mo rin, no? Potential husband agad? Di ba pwedeng potential boyfriend muna? Sa panghabang buhay ang gusto ko eh. Sagot ni Elijah. Hindi na sumagot si Stella at sumiksik na lamang siya sa katawan ni Elijah. Makalipas ang ilang minutong katahimikan, dalawang boses ang maririnig sa may di kalayuan. Sir! Sigaw ni Kate na sekretarya ni Elijah. Elijah! Sigaw ni Zach, ang kaibigan naman ng binata. Huminga ng malalim si Kate bago sumigaw. Mr. Montenegro, naririnig niyo po ba kami? Elijah, kung naririnig mo man kami, galaw mo ang baso. Sigaw naman ni Zach. Napatigil si Kate at sinamaan niya ng tingin si Zach. Seryoso kasi? Sorry na. Malakas kasi ang kutob ko na okay lang si Elijah. Sagot naman ni Zach. Wala ka namang kasiguraduhan dun eh. Hindi ka ba concerned sa kaibigan mo? Ikaw, concerned ka sa kanya? Kate, nakakaselos ka na. Concerned ka sa ibang lalaki? Pabirong sabi ni Zach. Napailing na lamang si Kate dahil alam niyang wala siyang mapapala kung sasagutin niya pa ang kalokohan ng kanyang manliligaw. Akmang aalis na si Kate ngunit nagulat siya at napatigil nang maaninag niya ang papalapit ng mga figura. Sir! Elijah! Agad na sambit nila ni Zach. Kaagad na napansin ng dalawa ang natutulog na babaeng kinakarga ni Elijah. Sir, okay lang po ba si Stella? Nag-aalalang tanong ni Kate nang sinalubong si Elijah. Paano kayo nakababa dito? Saan kayo dumaan? Nginitian ni Zach ang kanyang kaibigan. This way, sir. Biro naman ito. Nang makasakay sila sa sasakyan, inabutan ni Kate ng dalawang tuwalya si Elijah. Nagpasalamat naman ito at marahan niyang binalutan si Stella. Paano niyo na lamang nandito kami?
Sinabi ba ng driver? Ano balita sa kanya? Ligtas ang driver. At nahuli na po ang dumukot kay Stella. Tumawag na din po ako sa personal attorney nyo. At ang huling update po sa kanila ay ang paglikom nila ng mga ebidensya mula sa CCTV at dashcam ng kotse nyo po. Nakahinga ng maluwag si Elijah. Okay, thank you. Zach, punta muna tayo ng ospital. Huwag ka na munang magtanong. Dagdag pa niya nang makitang gusto pang magsalita ng kanyang kaibigan bago mag-drive. Sungit. Nakangusong reklamo ni Zach bago paandarin ang kanilang sasakyan. See? Sabi ko sa'yo, di ba? Okay lang si Elijah. Tignan mo, masungit pa rin siya. Wika ni Zach sa gawin ni Kate. Mag-focus ka na lang sa pagdadrive mo. Lalong napanguso si Zach. Nahawa ka na rin sa kasungitan ng boss mo. Napailing na lamang si Elijah habang marahan niyang pinapatuyo ang buhok ni Stella gamit ang towel. Makalipas ang ilang minuto, magkahawa kamay sina Elijah at Stella habang kasalukuyang naglalakad sa loob ng ospital. Bakit nasa ospital tayo? Nalilitong tanong ni Stella. For your check-up. Ha? Okay lang ako, hindi ko naman kailangan yan. Napatigil din si Elijah at hinarap ang babae. But I need it. Ha? Need mo magpa-check up? Bakit? May nangyari ba sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Stella habang pinapasadahan niya ng tingin ng katawan ng lalaki. Umiling naman si Elijah bilang sagot. Nag-aalala ako sa'yo, okay? At kailangan ko malaman kung ayos ka lang ba talaga, Stella. Nakita ko ang ginawa nila sa'yo kaya pagbigyan mo na ako, please. Naantig ang puso ni Stella sa sinabi ng lalaki at sa mga nangungusap itong mga mata. Kaya marahan na lamang siyang tumango bilang sagot. Pumapayag ka na magpa-check up? Tanong ni Elijah. Tumango naman si Stella. Napangiti si Elijah bago niya hinila muli ng marahan ng dalaga. Makalipas ang ilang minuto, sabi ko sa'yo okay lang ako eh. Nakangiting wika ni Stella habang tinitingala niya ang muka ng lalaki. Napangiti na rin si Elijah at marahan niyang inayos ang buhok ng dalaga. At least now, I'm assured. Biglang sumabat ang boses ni Kate. Sir, pasensya na po pero importante to. Tumatawag po kasi sa akin ng pamilya ng mga arkanghel. Hindi ko po alam kung saan nila nakuha yung number ko. Biglang kinabahan si Stella at napansin naman yun ni Elijah. Nasaan? Sasagutin ko. Can I tell them the truth? Tanong niya kay Stella. Nag-alinlangan si Stella ngunit ayaw niya ring magsinungaling sa kanyang pamilya, kaya pumayag siya sa tanong ni Elijah. Nang gabing yun, matapos malaman ang lahat ng nangyari ni Mr. Arkanghel, kaagad niyang pinauwi ang kanyang anak. At simula noon, ang dalawang personal na attorney ng mga Montenegro at Arkanghel ang nakalaban ng mga dumukot kay Stella. Di nagtagal, patong-patong na kaso ang isinampa sa mga dumukot at nagtangkang pumatay kay Stella. Makalipas ang isang buwan, kasalukuyang nasa study hall ng bahay ni Stella sila Mr. Arkanghel at si Elijah. Nakaupo si Mr. Arkanghel habang hindi niya inalukan si Elijah na umupo. Kaya't nanatiling nakatayo ang binata bilang respeto. Bakit ka na pa rito? Tumikim si Elijah. Kung maaari po sana, pwede ko rin po ba makausap si Mrs. Arkanghel? Tumalim ang mata ni Mr. Arkanghel. Anong kailangan mo sa asawa ko? Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang ginang. Nandito ako. Bago sumara ang pinto, nakita ni Elijah ang mga kapatid ni Stella at maging si Stella mismo sa hallway. Habang napakurap naman si Mr. Arkanghel. Nakikinig ka sa usapan namin? Siyempre. Narinig ko na padalawang lalaki nagligtas sa aking anak kaya siyempre kailangan ko siyang makita. Iho, bakit ka na pa rito? Napangiti si Elijah. Linawin ko lang po muna. Hindi po ako pumunta dito bilang isang negosyante na makikipag-negotiate. Kundi narito po ako bilang isang lalaking
Manghihingi po sana ng permiso na ligawan ng anak nyo. Magalang na sabi niya. Bumukas naman ang pinto. Liligawan mo ko? Sinasagot na kita. Nagulat si Elijah kay Stella at sa sinabi nito. Sunod-sunod ding pumasok ang mga kapatid ni Stella dahil na-curious ang mga ito. Napatikim si Mr. Arcangel. Anak, hindi ka man lang ba magpapakipot muna? Sinasagot agad. Niyakap ni Stella si Elijah mula sa gilid nito habang nakangiti at nakatingin sa gawin ng mga magulang. Bakit pa po ako mag-aaksaya ng oras? Diba? And I already see him as my potential husband. Napako si Elijah sa kanyang kinatatayuan at mas lalong bumilis ang tibok ng kanyang puso. Napangiti naman ang ina ng dalaga na may konting pagtili. I approve, sabi nito. Napatingin naman ng Ginoo sa kanyang asawa. Gagatungan mo pa talaga yung anak natin? Aba bakit hindi? Para namang pinatagal ko ang paliligaw mo dati ha. Hindi ba't wala pang isang buwan na sinagot kita? Tika mo kung nasa na tayo ngayon. Nakapamewang na sagot ng mama ni Stella. Walang maisagot doon ang papa ni Stella kaya hinarap na lamang niya ang kanyang anak na babae. Ngayon alam mo na kung kanino ka nagmana. Lumapad naman ang ngiti ni Stella. Kaya nga ang ganda ko di ba ma? Tama! Nakangiting sagot ni Mrs. Arcangel bago niya hinarap ang kanyang asawa. Han, payagan mo na rin sila. Imagine, ilang taon na ang anak mo. Tapos ngayon pala siya makakaranas na magka-love life. Tapos napaka-marespeto pa ng lalaki dahil gusto niya munang humingi ng permiso sa atin na ligawan ng anak mo. Saan ka makakaharap ng ganun sa panahon ngayon? Halos sa cellphone naliligaw ang mga... Naputo lang sinasabi ni Mrs. Arcangel dahil pinigilan siya ng kanyang asawa. Okay. Ano pa ba magagawa ko kung nakuha niya na yung loob niyo? Elijah, sinasabi ko sa'yo, hindi mo makukuha ang kumpanya namin. Nagulanta nga mama ni Stella. Hoy! Sinaway niya ang asawa. Magalang naman ang umiti si Elijah. Kontento na po ako sa kumpanya ko, sir. At saka hindi ko po alam na isang arkanghel talaga si Stella nung una ko siya makasama. At sa maniwala po kahit sa hindi, siya lang po ang hangad ko at wala nang iba. Sabi niya, habang hinahawakan ni Elijah ang braso ni Stella na nakayakap sa kanya. Elijah, ginalingan mo naman ang pagsagot? Nakangiting saad ni Stella habang tinitingala niya ang kanyang niyayakap. Napangiti naman si Elijah at marahan niyang inayos ang buhok ni Stella at malambing na pinagmasdan ang babae. Nagkatinginan ng mga magulang ni Stella. Sincere siya. Payagan mo na. Makalipas ang ilang segundo, tumayo si Mr. Arcangel at tumikim para kunin ang atensyon ni Elijah. Iho, ibinibigay ko sa iyo ang tiwala ko. Huwag mo sana akong biguin. Yumuko si Elijah bilang respeto. Maraming salamat po. Gagawin ko po ang lahat para hindi ko kayo mabigo. Siguraduhin mo, kuya, kung ayaw mo makatikim sa kamao naming tatlo. Tatlo? Nalilitong tanong ng kanyang kakambal na si Ivan. Tatlo? Ikaw, ako, pati si Papa. Huwag mo nang idamay pa si Kuya Dave. Dahil paggamot ng mga tao ang kanyang magiging trabaho, hindi pa nanakit. Pues, wag mo rin kami idamay ni Papa. Violence is never the answer. Napakurap si Elijah at napatingin sa gawin ng kambal. Napangiti naman ang mama ni Stella at tinapik niya ng marahan ang balikat ni Elijah. Ganyan talaga yung kambal na yan. Huwag ka mabibigla. Tara na, oras na para kumain. Makasalo ka na sa amin. Salamat po. Magalang na sagot ni Elijah. Nang tumungo ang iba papuntang dining room, naiwan sila Stella at Elijah sa study hall. Ngumuso ang babae at tumingkayad. Masayang hinalikan at niyakap ni Elijah si Stella. Potential husband? Yes. Panghabang buhay, di ba? Nakangiti namang tumangutango si Elijah at hinigpitan ng pagkakayakap sa dalaga. Natawa naman si Stella at marahang tinapik-tapik si Elijah. Tara na, hinihintay na tayo ng mga potential in-laws mo.
Natawa na rin si Elijah at hindi niya mapigilang dampian ng isa pang halik sa labi si Stella bago masayang nagtungo sa dining room. Simula ng araw na yon, hindi makakalimutan ni Elijah ang tradisyon ng mga arkanghel na tuwing linggo ay magsasalo-salo ang mga ito ng kumpleto. Dahil naranasan niya yon at mararanasan pa niya na maraming beses sa hinaharap. Makalipas ang isang taon, paano mo na lamang may masquerade ball dito sa resort kung saan tayo nagkakilala? Tanong ni Stella habang marahan na pinapasuot ng lalaki sa kanyang maskara. Napangiti na lamang si Elijah dahil paano niya hindi malalaman kung siya mismo ang nagpo-organize ng event. Hindi mo ba ako sasagutin? Malalaman mo rin, promise. Let's go? Dagdag pa niya habang inilalahad niya ang kanyang kamay kay Stella. Walang pag-aalinlangang hinawakan ng babae ang kamay ng lalaki. Nakangiting hinalikan ni Elijah ang likuran ng kamay ni Stella bago niya marahang inalalaya ng babae patungo sa bar ng resort. Elijah, bakit itim ang suot ng lahat? May color coding ba? Ako lang kasi nakasuot ng pula. Bulong ni Stella sa kanyang kasintahan. Lingid sa kaalaman ni Stella na siya ang main character ng gabing yon. Biglang tumunog ang isang classic song. Kaya hinarap ni Elijah si Stella at marahan siyang yumuko. Pagkatapos, inilahad niyang muli ang kanyang kamay sa babae bago niya tinignan ang mukha nito. Pwede ba kitang maisayaw, binibining Stella Arkanghel? Natawa si Stella at naagaw ng lalaki ang kanyang buong atensyon. Tumango siya bilang sagot at kumapit siya sa kamay ni Elijah. Marahang hinila ni Elijah ang babae at iginapos niya ang bewang nito gamit ang kanyang isang braso. Marahan silang sumayaw at dinala ni Elijah si Stella sa gitna ng dance floor. Stella? Bulong ni Elijah habang pinagdidikit ang kanilang mga noo. I love you. I love you more. More? Enough to be your soon-to-be husband? And not just a potential husband? Napaatras ng konti si Stella para tignan na mabuti ang sinserong mukha ng lalaki. Biglang namatay ang lahat ng ilaw at tumapat ang isang spotlight sa kanila. Tumigil ang lahat ng tao sa pagsasayaw at tumayo sila sa gilid. Inalis ni Elijah ang kanyang maskara habang hinuhugot niya ang isang maliit na box mula sa kanyang bulsa. Napatakip naman si Stella ng kanyang umaawang na bibig gamit ang kanyang palad at hindi niya alam kung maiiyak siya o matatawa sa pag-usbong ng kanyang matinding damdamin habang pinapanood niyang lumuhod si Elijah sa kanyang harapan. Stella Arkanghel, will you marry me? Tanong ni Elijah habang ipinapakita niya ang singsing kay Stella. At habang tinitingala niya ang babaeng gustong-gusto niyang mapangasawa. Walang pag-aalinlangang tumango si Stella. Yes. Nanginginig na isinuot ni Elijah ang singsing kay Stella dahil sa tuwa at dali-dali siyang tumayo para yakapin ng mahigpit ang babae. Akmang yayakapin na sana ni Stella pabalik si Elijah nang magulantang siya sa sigawan at palakpakan ng mga tao sa paligid. Pagkatapos, isa-isa silang nag-alis ng maskara. Nang bumukas muli ang ilaw, inilibot ni Stella ang kanyang paningin. At nakita niya ang kanyang kumpletong pamilya, pati na rin ang kanyang kaibigan na si Maine, at ang mga magulang at kaibigan ni Elijah. Planado to? Kailan pa? Gulat na tanong ni Stella nang tinignan niya si Elijah. Hulaan mo. Biro naman sa kanya ng binata, habang hinahaplos, paalis ang kanyang luha sa pisngi. Napangiti na lamang si Stella dahil hindi naman talaga siya nagdedemand ng sagot. Tinitigan niya ang mga kumikislap na mata ng kanyang fiancé at hindi niya mapigilan na tumingkayad para halikan ang labi nito. Makalipas ang ilang segundo, nagsilapitan ng mga tao sa loob ng bar patungo sa direksyon ng dalawa para yakapin at i-congratulate ang bagong engaged na couple. Nang gabing yon, napagdesisyonan ni Stella at Elijah na umupo muna sa tabi ng swimming pool bago sila pumasok sa presidential suite ng hotel. Binalingan ni Elijah ang babae. Gusto na talaga kitang pakasalan ngayon.
As in ngayon din. Natawa naman si Stella at kinapit ang braso niya kay Elijah. Kailangan muna nating planuhin. I know, pero gusto ko na talagang maikasal sa'yo. Ani Elijah, habang bakas ang pananabik ng kanyang boses. Napangiti si Stella at hiniga ang kanyang ulo sa balikat ng kanyang fiancé. Hindi rin nagtagal, dumating na ang hinahangad ni Elijah. Dumaan ang 1 taon, hindi mapigilan ni Elijah ang kanyang tuwa sa buong oras ng kasal nila ni Stella. At sa tuwing sumasagot siya sa mikropono, naririnig ng mga tao ang labis na kasiyahan niya. Nahawa naman si Stella sa kanya at hindi niya rin maitago ang kanyang tuwa. Naging maganda ang atmosfera ng espesyal na araw na yon dahil sa kanilang dalawa. Hindi mapigilang umiti ng lahat ng witness habang pinapanood nila ang pag-iisang dibdib ni na Elijah at Stella. I pronounce you as husband and wife. You may now kiss your bride. Humugot ng malalim na hininga si Elijah para pakalmahin ang sarili at marahan niyang itinaas ang belo ng babae. Sinalubong ni Stella na matamis ng ngiti ang lalaki. Napangiti na rin si Elijah at unti-unti siyang yumuko para magdikit ang kanilang labi. Sinelyohan nila ang kanilang kasal sa pamamagitan ng isang halik sa harapan ng altar at sa harapan ng kanilang minamahal sa buhay. Finally, bulong ni Elijah at nakangiti siyang napabuntong hininga. Ang susunod na step ay ang pagbuo natin ng pamilya. Umpisahan natin mamayang wedding night. Natatawang tinakpan ni Stella ang bibig ni Elijah. Come on, it's time to exit our ceremony. Inalis ni Elijah ang pagkakatakip ng kamay ni Stella sa kanyang bibig at ipinagdikit ang kanilang mga palad. Tara! Nakangiting sabi ng lalaki. Their exit was a beautiful moment to remember. Habang naglalakad ang bagong kasal sa red carpet, sinasabuyan sila ng bisita ng petals ng bulaklak at para itong mga confetti na nahuhulog sa kanila. It was really a beautiful moment. Humahalimuyak sa bango ang kapaligiran dahil sa mga petals. At nang maka-exit sila, sa isa sa kanilang pinaka-importanting event sa buhay, hinarap ni Elijah sa kanyang asawa ang kanyang sarili. At humilit pa siya na isang halik sa labi. Naghagis pa ng mga petals sa mga tao bago nagsipalakpakan. My wife. Natutuwang bulong ni Elijah. Habang malambing niyang hinahaplos ang pisngi ni Stella. Napangiti ang bride at niyakap niya ang kanyang groom. Puno ng galak at pasasalamat ang kanyang puso. Dahil ikinasal siya sa isang lalaking nagmamahal ng lubos sa kanya. Habang napapaligiran sila ng mga taong nagmamahal sa kanila. Makalipas ang 6 na buwan, nang dahil sa limpak-limpak na salapi na pag-aari ni Stella at Elijah mula sa kanilang mga negosyo, lagi silang nagbibigay sa mga charity. At sila mismo ang nagbibigay, hindi nila pinapaabot sa iba. Kaya nung lagi silang dumadalaw sa isang bahay ampunan na binibigyan nila ng tulong, may isang batang lalaki, 5 years old at pinangalan ng Eros, na napalapit sa kanilang dalawa. Kaya't napagdesisyonan nilang ampunin ang bata. Matapos mabuo ang kanyang loob. Eros, we got your papers. Nasisiyahang sinabi ni Elijah habang nilalapitan nilang dalawa ni Stella ang bata, nakarga ng isa sa mga tagapagbantay sa bahay ampunan. Pwede mo na akong tawaging papa, anak. Napangiti si Stella habang hinahaplos niya ang kanyang maliit na baby bump. Ngayon pa lang, nakikita niyang magiging mabuting ama ang kanyang asawa. Tawagin mo nga ako, anak. Nakangiting sabi ni Elijah sa batang karga niya. Papa. Nasisihang sabi ni Eros na may kasama pang pagtaas ng kamay sa ere. Papa! Masayang natawa si Elijah at tinuro ang kanyang asawa. Yan ang mama Stella mo. Dali tawagin mo siya. At ginawa nga ng bata ang sinasabi ni Elijah. Hello anak. Nakangiting pagbati ni Stella sa bata at lumapit para halikan ang malambot na pisngi nito. Ako walang kiss? Nakangusong sabi ni Elijah
Ngunit agad siyang napangiti na makatanggap siya ng halik sa magkabila niyang pisngi. Napaka-sweet niyo naman, sabi niya. Tara na't naghihintay na ang pamilya ng mga Arkanghel at Montenegro sa ating bahay. Alam mo ba, nasasabik na sila makilala ka, anak. At saka excited din silang malaman ng gender ng kapatid mo. Magkakaroon po ako ng kapatid? Tanong ni Eros habang namimilog ang kanyang mga mata. Oo, anak. Sabi ni Elijah habang ikinakabit niya ang seatbelt ni Eros. Huwag ka malikot dyan, ha? Maikli lang naman ang biyahe. Be good. Tumango naman si Eros. Napangiti si Elijah at sumakay sa driver's seat. Ready? Malambing na tanong niya sa kanyang asawa at inunat niya ang kanyang kamay para haplusin ang tiyan nito. Tara na. Tara na. Nasisiyahang sumabad naman ang isang maliit na boses mula sa backseat. Let's go, Papa! Natawa si Elijah. Someone's excited to meet his whole family? Nakangiting tumango si Stella at hinawakan ang kamay ng lalaki. Kaya nga tara na. Nang makarating sila sa bahay, nakahawak ang mag-asawa sa magkabilang kamay ng kanilang anak. Nagkatinginan ng dalawa at ngumiti sa isa't isa. At sabay nilang itinulak ang dalawang malaking pintuan. Welcome home, Eros. Nagulat si Eros ngunit makalipas ang ilang segundo. Unti-unting naiyak ang bata lalo na nang makita ang mga taong nasa loob ng bahay. Apo, ba't ka umiiyak? Halika rito, bibigyan ka ng pera ni Lolo? Sabi ni Mr. Montenegro habang kinakarga niya ang kanyang umiiyak na apo. Oo nga, Apo, anong gusto mo? Bibilihin namin lahat. Pinagpiestahan ng lahat ang bagong miyembro ng kanilang pamilya at ginawa nila ang lahat para mapatahan si Eros. Makalipas ang ilang minuto, habang sinisinok ang bata, siya ang nagsalita. Maraming salamat po sa pagtanggap niyo sa akin. Naantig ang puso ng lahat sa kanilang narinig. At lalo nilang nagustuhan ang bagong miyembro ng kanilang pamilya. Nagpunas ng luha si Stella bago niya tinignan at kinitian si Elijah. Shall we? Tumango si Stella bilang sagot. Kinarga muna ni Elijah si Eros para makuha niya ang atensyon ng lahat bago siya tumayo muli sa tabi ni Stella. Sinenyasan niya ang mga kasambahay na nasa gilid para maghanda. Everyone, bago tayo magsalo-salo sa pagkain, handa na ba kayong alamin ng kasarian na magiging anak namin ni Stella? At magiging kapatid ni Eros? Mas nabuhayan ng mga tao at sabay-sabay silang sumang-ayon. Mas lalo pang sumaya ang lahat nang binigyan sila ng tig-iisang confetti poppers ng mga kasambahay. On the count of 3? 2? Nak, sabihin mo 1. Bulong niya kay Eros. 1! Go! Sigaw nilang lahat. Halos sabay-sabay ang narinig nilang mga putukan at napuno ang bahay ng mga kulay asul na confetti. It's a boy! Eros, magkakaroon ka na ng baby brother, anak. Talaga po? Tumango si Elijah habang marahan niyang hinihila ang kanyang asawa papalapit sa kanila. Napangiti si Stella at niyakap ang kanyang mag-ama bago siya nakipagyakapan sa mga tao. Kaliwat kanan ang natanggap niyang congratulatory expressions mula sa kanyang pamilya. Nang araw na yon, masaya silang nagsalo-salo lahat. At simula nun, naimpluwensya ng mga Arkanghel ang pamilya ng mga Montenegro sa tradisyon nila tuwing linggo. Hindi nila inaasahan na ang dating mga pamilyang magkalaban sa industriya ay ipagdurugtong ng kasalan ng isang lalaking may-ari ng kumpanya at isang babaeng naging heredera dahil sa ipinakita nitong kakayahan sa pagnenegosyo. Mula noon, naging tradisyon ng magsalo-salo silang lahat tuwing linggo. At sa mga susunod na taon at henerasyon, alam nilang pagtitibayan ng oras ang samahan ng kanilang malaki, masaya at solidong pamilya. The End. Thank you for listening to our Wonderful Stories Daily. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa aming main channel
na Rendell Tagalog Love Stories. Kayo ang dahilan kung bakit patuloy kami sa pagbibigay ng mga kwentong kinagigiliwan ng nakararami. At kung nais nyo na iba pang kwento, magtungo lang sa isa pa naming channel na The Rendell Stories Audiobook. Don't forget to subscribe at sama-sama tayong ma-entertain, kiligin, at makisaya. Maraming salamat po.